Part 22. Habang lumilipas ang mga sandali ay mas lalo akong kinakabahan. Gusto ko na ring umuwi at parang hindi ko na kayang mahintay na balikan ako ni Avery dito. Ilang minuto na kasi ang lumipas pero hindi pa siya bumabalik. Gusto ko sanang itanong sa nurse's station kung ano ang room ng kapatid niya ngunit hindi ko naman alam ang pangalan nito. Nangangati na talaga ang mga paa ko. Gusto ko nang halughugin dito sa hospital ang kasama kong pumunta dito. Nakalimutan niya yatang may kasama siya. Kung hindi lang talaga magiging bastos ang dating ko kapag umalis ako nang hindi sinasabi, kanina pa talaga ako umalis. Ang problema ko ngayon ay bukod sa ayokong magmukhang bastos, wala rin akong pera dito sa bulsa. Hindi ko nabitbit yung bag ko, at naiwan doon sa loob ng sasakyan. Dapat yata ay sinamahan ko na lang rin siya doon sa room ng kapatid niya para hindi niya makalimutan na kasama niya akong nagtungo dito. Nilibang ko na lamang ang sarili ko sa panunood ng balita sa flat screen na nasa may dingding. At sa tuwing mapapatingin ako sa oras ay nagiging balisa ako. Ayla tawag sa akin ng isang tinig. Mabilis ko yung nilingon kasabay ng pagtayo. Magsasalita na sana ako ngunit hindi ko na ituloy nang mapansin na may kasama si Avery. Namukan ko ang matandang babae na siyang kasama niyang kumakain doon sa resto. Ngumiti ako sa kasama niya sa kabanayad na humakbang palapit sa kanila. Hi po, good evening, bati ko. Good evening rin, hiha, nakangiti rin niyang bati. Aalis na kami, ma, palm ni Avery. Ihahatid ko pa siya. Pareho silang bumaling ng tingin sa akin. Matamis na ngumiti sa akin ang nanay kaya malapad rin akong ngumiti. Hindi dahil sa pareho nila akong tiningnan. Hindi rin dahil sa ngiti ng nanay niya, kundi dahil dun sa sinabi ni Avery. Finally, nagpaalam rin ako sa nanay niya saka na kami sabay na lumabas. Tinuntun namin ang parking lot kung saan nakaparada ang sasakyan hindi na rin malakas ang ulan at halos ambon na lang umasa ako na bukas na ang phone ko pagpasok ko sa loob ng sasakyan ngunit makailang ulit ko nang pinindot ang screen at ang power button ay ayaw pa rin itong bumukas. Sira yata ang charger mo. Puna ko sa katiningnan si Avery na pinapaandar na ang sasakyan. Oh, hindi nag-charge. Gulat pa nitong sabi na inilingan ko lang may kinuha ito sa dashboard. Tumingin ako sa kamay niya na ngayon ay hawak ang phone niya na inaabot sa akin. Hindi mo pa natatawagan ang boyfriend mo, pahayag niya. Go, call him. You can use my phone. Ginalaw nito ang kamay para kunin ko ang inaabot niya. Pilit akong ngumiti sa kayon kinuha mula sa kanya. Kinagat ko ang ibabang labi ko habang nakatingin sa cellphone. Hindi ko alam kung tatawagan ko si Chino. Ano ang sasabihin ko kapag tinanong niya kung nasaan ako? Ano ang isasagot ko kapag tinanong niya kung kaninong phone ang gamit ko? Ayoko namang magsinungaling sa kanya, ngunit natatakot ako sa sasabihin niya. Pero nang maisip ko na wala naman akong ginagawa, wala kaming ginagawa, mabilis kong binuksan ang screen. I need your face here. Saad ko sa kasama ko at ipinakita ang screen ng phone. Tumingin ito sa screen ng phone niya para ma-unlock agad kung idinayal ang numero ng asawa ko ngunit binura ko rin agad. Hindi ko na itinuloy ang pagtawag sa kanya dahil baka hindi naman niya liyon sasagutin. Kilala ko ang lalaking yun at hindi basta-basta sumasagot sa tawag ng kung sino. Lalo na't hindi naman paniguradong nakasave ang number na gagamitin ko sa phone niya, hindi sumasagot. Curious na tanong ni Avery nang abot ko sa kanya ang phone niya. Lumingon ito sa akin habang kinukuha ng isa niyang kamay ang hawak ko. Sasabihin ko na lang sa kanya pagdating ko sa bahay, saad ko. Tumanggo lang ito at hindi na nagtanong pa, kumabog ng husto ang dibdib ko nang makarating kami sa building ng apartment. Hindi na ako nagtagal pa sa loob ng sasakyan. Pagkatapos kong magpasalamat kay Avery at magpaalam ay bumaba na ako. Hindi ko na rin siya hinintay na makaalis muna bago pumasok sa loob ng building. Kabadong-kabado ako nang marating ko ang tapat ng unit namin. Mabilis ko ring isinuksok sa loob ng bag ang phone, pati ang panyo ni Avery na nakalimutan kong ibalik. Ilang beses akong lumunok bago ay type ang passcode ng pintuan para mabuksan iyon. Bigla akong pinanlamigan nang makapasok ako sa loob. Agad kong natano ang asawa ko na nakaupo sa sofa habang nakafocus ang paningin sa screen ng laptop niya. May ginagawa na naman ito doon sa 3D software kung saan pwede siyang mag-design ng mga bahay at kung ano pa.
Huminga ako ng malalim sa mabagal na naglakad tungo sa kinaroroonan niya. Napalunok ako nang makita kung gaano kaseryoso ang mukha nito. At nanuyot ang lalamunan ko nang tumingin ito sa gawi ko. Hi! Bati ko saka pilit nang ngumiti. Hindi ko alam kung ano ang kahahantungan ko, pero alam ko na iritado siya sa akin. O baka hindi lang iritado. Baka galit na ito dahil ngayon pa lang ako nakakauwi. Pero handa naman akong magpaliwanag. Kaya ko namang ipaliwanag sa kanya ang lahat. Leon nga lang, sana ay maintindihan niya. Kahit na kinakabahan ay lumapit pa rin ako sa kanya habang nakangiti. Hindi naman niya inalis ang tingin sa akin ngunit wala pa ring ngiti ang mukha niya. Yumuko ako at inilapit sa kanya ang mukha ko para sana humalik ngunit bigla nitong iniwas ang ulo niya. Alam kong galit siya, ngunit nagulat pa rin ako sa ginawa niyang iyon. Kinagat ko ang ibabang labi ko dahil sa kurot sa dibdib na naramdaman ko dahil sa ginawa niya. Unti-unti kong inayos ang pagkakatayo ko at pinilit na ngumiti ngunit nauwi lang iyon sa pagniwi dahil sa pag-iwas niya. Kanina ka pa raw nag-out sabi nung guard na pinagtanungan ko, wala pa ring emosyong wika nito. Pero bakit ngayon ka pa lang nakauwi? Saan ka pa pumunta? Ilang beses akong lumunok na halos wala na akong malunok na laway mula sa bibig ko. Lalo akong kinabahan dahil sa una nitong sinabi nagpunta pa siya doon. Bigla tuloy akong na-guilty na hindi ko siya nahintay. Sorry, mahina kong sabi. Ayla, hindi ang sorry mo ang gusto kong marinig. Mariin itong sinabi, where did you go after your duty? Antag nito sa maotoridad na tinig. Isinabay kasi ako ni Avery hindi ko na naituloy ang sasabihin ko nang sabayan niya ako. I know because I went there. Gigil nitong sabi. So, after ng trabaho mo, si Avery ang trinabaho mo kaya ka ginabi. Kaya ngayon ka lang umuwi. Bulalas nito na ikinagulat ko. May pandidiri pa sa mga mata niya habang nakatingin sa akin. Shino, hindi. Depensa ko sa malakas na tinig. What are you saying? Isinabay lang niya ako dahil wala na akong masakyan kanina. Giit ko, did you enjoy riding with him? Nang iinsulto nitong tanong. Or did you enjoy riding him? Umawang ang mga labi ko at natulalang tumingin sa kanya. Hindi ko inaasahan na ganito ang papasok sa isipan niya dahil lang ginabi ako sa pag-uwi ngayon. Ano? Halos pabulong kong tanong sa hindi makapaniwalang tinig. Alam kong galit siya. Halata iyon sa buong mukha niya, at oo, may karapatan siyang magalit dahil bukod sa pinuntahan niya ako roon at hindi nadatnan, ginabi pa ako ng uwi. Pero tama ba na ganun ang isipin niya sa akin? Tama ba na ganun ang mga tanong na lumalabas mula sa bibig niya? Anong ano? Nagsasalubong na kilay niyang ulit. Imposibleng wala kayong ginawa kaya ka inabot ng ganitong oras bago ka makauwi dito. Tumawa ito ng nakakainsulto habang naiiling. Wala naman talaga, sagot ko sa mababang-mababa na tinig dahil bigla akong nanghina doon sa paratang niya. That's bullshit, Ayla. Ngumisi ito saka nagkamot ng kilay. Alam mo na sisunduan kita, pero sumabay ka pa sa iba. Muli itong umiling saka itinuon ang atensyon sa screen ng laptop. Pakiramdam ko ay direng-diri siya sa akin na hindi niya ako magawang tingnan ng matagal. Malakas yung ulan, pahayag ko. Naghintay ako sa'yo dun pero hindi ka naman dumating. Muli itong bumaling ng tingin sa akin sa marahas na paraan. Parang gusto na niyang tumayo mula sa upuan at lapitan ako para kwelyuhan. Hindi ako dumating. Ulit nito. Kung hindi lang ako dumating doon, di sana hindi ko nalaman na sumabay ka doon sa lalaking yun. Biglang tumaas ang boses nito. Kailan pa ba kita hindi sinundo, ha? Wala naman kaming ginawa ni Avery, Shino, paliwanag ko kahit na hindi ko alam kung paniniwalaan niya. Nagkaroon siya ng emergency kanina. Kinapa ko ang armrest ng upuan na malapit sa akin para makaupo. Bigla talaga akong nanghina sa mga iniisip niya sa akin. Akala ba niya ay gagawin ko ang ganon? Ganon ba ang tingin niya sa akin dahil lang sa sumabay ako sa isang lalaki, at hindi kaagad nakauwi dahil nagkaroon ng emergency ang kasama ko? And what kind of emergency? Tumaas ang mga kilay nito. Emergency hard-on cause you were with him. Pumikit ako saka umiling. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang sikmurain tong mga sinasabi niya. Pero susubukan ko pa ring ipaliwanag ang side ko. Susubukan ko pa ring burahin ang kung ano ang mga maruruming bagay na tumatakbo sa utak niya ngayon.
Binuka ko ang bibig ko para sana magsalita ngunit hindi ko na naituloy ang sasabihin ko nang muli itong magsalita. Nakukulangan ka pa ba sa akin? Tanong nito na ikinabagsak ng mga balikat ko. That guy seems to have a lot of experience in. You must have enjoyed riding him. Shino, just what the are you saying? Sigaw ko. Is that how low you think of me? Sumabay lang ako dun sa tao. We didn't do anything like what you're thinking right now. Oh, of course, you won't admit it. Malamig nitong sinabi sa kasumanghap. You even turned off your phone. Para ano? Walang istorbo. Para hindi kita matawagan. Shino, wala nga kaming ginawa. Giit ko na may halong pakiusap. Naramdaman ko ang init sa magkabilang sulok ng mga mata ko habang nakatingin sa kanya. His sister was rushed to the hospital, Leon ang naging emergency niya. Lumunok ako para mawala ang lamparang nabuo sa lalamunan ko. And baby, I didn't turn my phone off. The battery ran out. Noong nasa office pa ako, patay na ang phone ko. Wala akong mahiramang charger doon. Pinunasan ko ang magkabilang pisngi ko dahil sa paglandas ng mga luha. Ayokong maging emosyonal ngunit hindi ko maiwasan dahil pinagdududahan niya ako ng ganito. Sa tingin ba niya ay magagawa ko sa kanya ang mga ibinibintang niya sa akin? Ay laani ang ngunit hindi niya itinuloy. I don't know what to think. Umiling-iling ito na parang hindi talaga alam. Just make you sure you didn't do it with him or with any other guy. Or don't let me know about it and whoever you share the bed with. Hindi ko kasi alam kung ano ang pwede kong gawin kapag nangyari yun. Marahas niyang hinilamos ang dalawang palad sa mukha nito saka isinabunot ang mga daliri sa buhok. I might go crazy and kill you if I learned that you cheated on me. Tinanggal niya ang mga daliri sa pagkakasabunot sa buhok nito saka sandaling tumitig sa akin bago tumayo at naglakad palayo. Malakas akong napahikbi sa narinig ko. Bumalot rin ang takot sa buong sistema ko dahil sa sinabi niyang iyon. Nakikita ko sa sulok ng mata ko na panay ang sulyap ng lalaking nakaupo sa driver's seat habang nagmamaneho. Pareho lang kaming tahimik dito sa loob ng sasakyan. Pagkatapos niya akong talikuran kagabi, hindi ko na siya sinundan. Hindi ko na rin binalak na kausapin pa siya dahil doon sa mga naging paratang niya. Ni hindi ko alam kung saan siya natulog kagabi, pero alam ko na hindi sa tabi ko. Ngunit mas mabuti na yun dahil ayoko rin siyang makatabi. Bakit ba kasi niya nasabi ang mga yun sa akin? Bakit nagawa niya akong pag-isipan ng ganun? Parang isa akong babae na nakuha lang niya sa kung saan, layong babaeng kapag hindi na kontento sa ginagawa ng partner niya, hahanap siya ng ibabang lalaki na masasatisfy yung tawag ng laman niya. It's like we didn't grow up together. Even before we fell in love with each other, and before we got into this situation, we became siblings. And I know he knows that I won't do such stupid things. Ang mga magulang niya ang nagpalaki sa akin at alam kong pinalaki nila ako ng tama. Pero naisip ko na dati na pala siyang ganito. Naalala ko noong kinausap ako ni Terence doon sa grandstand na pinabili nila ako ng popcorn. Inakusahan rin niya ako na naghahanap ako ng iba dahil wala si Jared doon. Hindi ko tuloy alam kung tama ba na binalikan ko pa siya. At ang malala pa, nagpakasal pa ako sa kanya. Sobrang natakot ako sa sinabi niya kagabi, at sobrang nasaktan rin sa mga akusasyon niya. Narinig ko ang malakas na buntong hininga ng lalaking nasa tabi ko, kasabay ang paghinto ng sasakyan. Hindi ko na binalak na lumingon pa sa gawin niya at diretsyo nang hinawakan ang handle ng pintuan para mabuksan. Ngunit bago ko pa man tuluyang mabuksan, naramdaman ko na ang isang kamay sa wrist ko na parang pumipigil sa akin na bumaba. Walang gana kong nilingan ang direksyon niya. Halos pumikit pa ako para lang hindi makita ang mukha niya. His eyes were full of regrets. And I don't know how to forgive him for accusing me of something I didn't do. Baby, malambing nitong sabi sa kamuling bumuntong hinga. I'm sorry. Ngumiwi ako sa kanapailing. You should have said that last night, matabang kong turan. Alam mo, kogali mo ang lola mo. Hindi kayo nag-iisip ng palalabasin mula sa mga bibig nyo. Leon ang napagtanto ko. Pareho sila ng ugali ng lola niya na kung ano na lang ang mabuong salita sa utak nila, iyon na ang sasabihin nila. Pareho silang walang pakialam sa kung ano ang mararamdaman ng taong pinagsasabihan nila.
Kung ano na yung naisip nila na maaari mong nagawa kahit hindi naman, iyon na ang paniniwalaan nila. Umawang ang mga labi nito at nakita ko ang pagkawala ng dugo sa buong mukha niya. Marahas pa itong napakislot sa upuan niya para lang may lapit sa akin ang sarili. Ayla, no, umiling-iling ito para segandahan ang sinabi. I apologize for letting my rage get the best of me, baby. I know I shouldn't have said those words. I'm sorry for accusing you. May pagmamakaawa nitong sinabi na punong-puno ng pagsisisi. Dahil sa galit niyang iyon, nakalimutan niyang mahal niya ako, at nakasama niya akong lumaki. Napuno ng maruruming senaryo ang utak niya dahil lang sa sumabay ako sa isang lalaki. Kilala mo ba talaga ako, Chino? Mapait kong tanong saka kinalas ang kamay niya na nakahawak sa akin. Hindi ko na hinintay ang sasabihin niya. Muli kong binalikan ang pinto sa kabinuksan. Walang lingon akong bumaba at naglakad tungo sa entrance ng company hanggang sa makapasok ako sa department. Gusto ko sanang maawa sa kanya, ngunit hindi naman siya naawa sa akin noong paratangan niya ako ng mga maruruming bagay. Hindi ko matanggap na ganun pala kababa ang tingin niya sa akin. Pilit akong ngumiti kay Avery nang makita na nakatingin siya sa gawi ko. Kunot pa ang noo nito na parang nagtataka sa hitsura ko. Mabilis kong dinampot ang maliit na salamit dahil baka namumugto ang mga mata ko, ngunit hindi naman masyado. Ginawa kong normal ang araw ko dito sa trabaho at inabala ang sarili sa mga dapat kong tapusin kahit na nasasaktan ako kapag samasagi sa isipan ko yung mga sinabi ni Chino. Are you okay, Ayla? Napaangat ako ng tingin mula sa monitor dahil sa tanong at nagtanong. Bakas sa mukha ni Avery ang pag-aalala habang nakatayo sa may tapat ng table ko. Hindi ko naramdaman ang paglapit niya dito dahil siguro sa mga iniisip ko. Yes, sir, tugon ko sa ngumiti. Just, lack of sleep. Muli kong itinuon ang atensyon ko sa computer at hinayaang nakatayo si Avery sa harapan ko. Ramdam na ramdam ko ang paninitig niya sa mukha ko ngunit hindi ko yun inalintana. You don't seem well, puna ni Avery. Nag-away ba kayo ng boyfriend mo? Mahina akong natawa saka inangat ang tingin ko sa kanya. Gusto ko sanang sabihin na mas malala pa sa away ngunit umiling na lamang ako. Naningkit pa ang mga mata nito sa akin na parang sinusuri ang hitsura ko. Sir, I'm fine, wika ko. Pero kung mag-file ba ako ng sick leave, pipirmahan mo ba? Biro ko, wala naman akong planong gawin yun. Ayokong magstay lang sa doon sa apartment at mas lalong ayoko na umuwi kila mommy o pumunta kila lola. Ayokong isumbong sa kanila ang mga naging paratang ni Chino. Kailangan lang naming pag-usapan ang tungkol sa naging problema namin, iyon nga lang ay hindi ko alam kung kailan. Mag-asawa na kaming dalawa na hindi na namin basta-basta pwedeng isumbong ang bawat away namin sa iba, lalo na sa pamilya namin. Of course, Ayla, agaran nitong sagot. If it's about your health, then go, file a sick leave. I'll sign it. No, sir, just kidding. Umiling ako sa ngumiti. Saglit pa itong tumayo sa harapan ko bago napagpasyahang umalis. Nang mapatingin ako sa mga kasama ko ay napansin ko na halos sila ay nakatingin sa akin. Ngumiti na lang ako sa kanila saka na itinuloy ang mga dapat tapusin ngayong araw na ito. Ayokong pati itong trabaho ko ay maapektuhan ng dahil kay Chino. Agad kong natano ang itim na sasakyan sa kabilang gilid ng daan paglabas namin ng mga kasama ko. Lihim pa akong napangiwi ng pati ang may-ari ng sasakyan ay nakita kong nasa labas. Taliwas naman sa naging reaksyon ko ang naging reaksyon ng mga kasama ko dahil pareho-pareho silang napatili nang makita si Chino. Napahinto pa kaming lahat sa paghakbang dahil sa kanya. Nakatayo ito sa may gilid ng hood ng sasakyan habang may hawak na isang bouquet na may iba't ibang uri ng bulalak. At mula dito sa kinatatayuan ko, nakikita ko ang isang puting card na mukhang nakatusok doon. Mayroon pang nakasulat na, I am sorry, baby, ay. May pa-bouquet of flowers with I am sorry, baby si Boyfie. Tili ni Eloisa na halos ay sobsob na ako sa semento dahil panay ang tulak niya sa akin. Kung ako lang ang girlfriend niyan, hindi pa nagsusorry, napatawad ko na agad. Halata rin ang kilig sa tinig ni Ate Remy. Ayla. Kainis. Pumaperek sa saad ni Princess saka pa kumapit sa braso ko. Hindi binigyan ng bulaklak ni Chino si Sanya noon. Patawarin mo na.
Pilit akong ngumiti sa kanilang lahat. Kinalma ko ang sarili ko para hindi masabi sa kanila ang dahilan kung bakit siya may paganito ngayon. At sa tingin ba niya ay makukuha niya ako sa ganyan? Inemo, Shino. Bago pa kami tuluyang makapaglakad tungo sa may waiting shed ay napansin na namin ang pagmamadali niyang paglapit sa amin. Hindi kumilos ang mga kasama ko na parang hinihintay siyang makalapit. Napailing na lang ako saka napabuntong hininga nang tumayo ito sa mismong harapan ko habang may nakakaawang ekspresyon ang mukha. Kilig naman ang mga kasama ko na pumalibot pa sa amin. Pati yung ibang mga empleyado ay napahinto pa para lang makiusyoso sa amin. At sa tanang buhay ko ay ngayon pa lang ako tinamaan ng matinding hiya sa katawan habang iyong iba ay malalapad ang mga ngiti. O baka hindi lang hiyatong nararamdaman ko dahil may halo na rin yatang inis. Baby, I'm sorry, Yuzel ni Chino. Hindi ko magawang tumingin ng diretso sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ko at mahigpit na hinawakan. Hindi ko alam kung saan ko ibabilang ang paningin ko at parang gusto ko na lang matunod dito sa kinatatuyan ko. Sorry na, sambit pa nito sa may pagmamakaawang tinig na mas lalong ikinakilig ng mga taong nasa paligid namin. I know I got out of line last night, amin niya sa kasalanan niya. And I am sorry if I made you feel bad. What I said was all wrong and I'm sorry, baby. Tumitig ako sa kanya kahit na hindi ko gusto. Pero nakita ko ang sinseridad sa mga mata nito, at nandoon pa rin yung pagsisisi niya dahil sa mga nasabi niya sa akin. Tumanggaw-tango ako sa kakinuha ang bouquet nang ayabot niya ito sa akin. Kinagat ko ang ibabang labi ko kasabay ng paghugot ko ng isang hininga. What I can only accept right now is this bouquet. Pahayag ko sa katinanggal iyong card at ibinalik sa kanya. Cause it would be a shame to throw it away. Tipid na tipid ko siyang nginitian. Ngunit kahit ganun ang sinabi ko, ngumiti pa rin siya ng malapad na parang okay na ang lahat. Na parang okay na kami kahit na hindi pa naman talaga. I don't wanna look too soft. Ayokong isipin niya na kayang-kaya niya akong mapaamo ng dahil lang sa ganito. I won't get tired of saying sorry, umiiling nitong Turan. Like how I never get tired of waiting for you to come back to me. I don't wanna lose you just because of my words. Hindi ko rin pwedeng i-reason sa'yo na mahal kasi kita kaya ko nasabi ang mga bagay na yon. But you know how much I love you, right? Hindi na ako napakali sa kinatatayuan ko dahil sa paghahayag niya ng nararamdaman niya kahit na may ibang tao. Tili naman ng tili ang mga nakakarinig na lalong nagpapadagdag ng hiya ko sa katawan. At kahit hindi na masyadong mainit ang panahon ay parang napapaso ang mukha ko dahil sa mga sinasabi niya. Alright, Shino, let's go. Nahihiya kong sinabi sa kamabilis na hinablot ang kamay niya. Kinaladkad ko siya patungo sa sasakyan at hindi ko nanilingan pa ang mga kasama ko na tuwang-tuwa. Hiyang-hiya talaga ang nararamdaman ko sa ngayon at parang sinisilaban ang aking mukha. Good morning, baby. Breakfast is ready. Pinanatili kong nakapikit ang mga mata ko kahit na kanina pa ako gising. Noong marinig ko lang ang mga yabag ni Chino tungo dito sa kwarto ay nagkunwari lang akong tulog. At ngayon nga ay heto na siya. Binabati na ako ng magandang umaga. I'm just going to remove your hair that's covering face, baby. May himig ng pagpapalam ang tinig nito. Because you're the only one I want to see every morning. Pinigilan ko ang pagguhit ng isang ngiti mula sa mga labi ko nang marahan niyang ilihis ang mga buhok na humaharang pisngi ko. Ginalingan ko rin ang pagkukunwaring tulog pa ako para hindi niya mahalata. Ilang araw na ba siyang ganito? May isang linggo na rin yata. Hindi ko na alam. Pero ganito na siya madalas sa tuwing umaga. Hindi lang pala sa tuwing umaga, kundi buong araw. Kahit na hindi naman kami magkasama dahil pareho kaming may trabaho, sinisigurado niya lagi kung okay ako, okay ang trabaho ko, o ang mga kasama ko. Sa tuwing lunch break rin ay panay ang tawag ng guard sa office dahil palaging may food delivery para sa akin galing sa kanya. Kahit kapag sinusundo niya ako ay palagi siyang may dalang bulaklak, chocolates o kung ano-ano pa na pwedeng makain. Hindi ko na nga alam kung saan ko pa isasaksak ang mga bulalak na ibinibigay niya. I'm not that fond of flowers, pero dahil sa palagi niya akong binibigyan, nagugustuhan ko na rin sila. Nakapagpabili pa nga ako ng ilang vase kay mommy para lang may mapaglagyan ako sa mga bulaklak na binibigay niya.
Ayoko namang itapon ang mga yun dahil alam ko na nag-i-effort siya. Siya rin ang madalas gumawa sa trabahong bahay pag-uwi namin. Siya ang nagluluto ng hapunan, naghuhugas sa mga pinagkainan lahat. Pati ang paglalabas sa mga damit namin ay siya rin ang gumagawa. Get up, baby. I'll wait for you at the dining table. Hinaplos nito ang pisngi ko pero hindi pa rin ako nagmulat ng mga mata. Hinintay ko muna siyang makalabas bago umupo sa kama habang nakangiti ng malapad. Alam ko naman na kaya niya ginagawa ang ganito ay dahil gusto niyang bumawi dahil doon sa mga nasabi niya sa akin. At masasabi kong nakakabawi naman na siya. Sa mga bagay na ginagawa niya para sa akin, ramdam na ramdam ko ang pagmamahal niya. Alam ko rin na lubos yung pagsisisi niya na nasabi niya sa akin ang mga bagay na yun. Bawat salita nga na sasabihin niya ay parang sinasalak na niya. Nagiging maingat na siya sa mga salitang palalabasin niya mula sa bibig niya na para bang pwede niya akong mabasag kapag may nasabi siyang hindi maganda. Leon nga lang ay hindi kami nagtatabi sa pagtulog. Hinayaan niya akong masolo tong kama, habang siya ay ginawang kwarto iyong sala. Wala naman akong sinabi na hindi siya pwedeng tumabi sa akin, ngunit hinayaan ko na lang siya. Pero minsan ay naaawa ako sa kanya dahil nakikita ko na hinahaplos niya ang balakang at likuran niya. Siguro ay nangangawit siya doon. Bumaba ako sa kama at dumiretso sa banyo para maghilamos. Nang matapos ay nagpalit ako ng suot saka na pinuntahan si Chino sa may kusina. Nadatnan ko siyang inaayos na ang mga plato na gagamitin namin. Ang dami niya ring pagkain na niluto, ha? Kaming dalawa lang naman dito. Good morning, bati ko. Lalapitan ko na sana siya para halikan ngunit pinigilan ko ang sarili ko. Hindi rin naman kasi siya humahalik sa akin, at hindi ko alam kung bakit. Medyo naiirita ako kapag naiisip ko yung katotohanan na iyon. Wala naman rin akong sinabi sa kanya na hindi niya ako pwedeng halikan. Good morning, ngiting-ngiting bati nito pabalik. Naglakad itong tungo sa may upuan kung saan ako malapit sa kanya iyon hinayla para makaupo ako. Thank you, wika ko. May darating ba tayong bisita ngayon? Sinulyapan ko ang mga pagkain sa mesa. Di ba, pupunta sina mommy dito? Aniya habang umuupo sa upuan na kaharap ko. Oh, usual ko nang maalala ko. Hindi nga pala kami uuwi ngayon doon kaya sila na lang ang pupunta dito. Hindi pa rin naman sila nakakapunta rito dahil nga every weekends ay nandoon kami. At hindi rin naman sila pwedeng pumunta rito sa tuwing weekdays dahil wala naman silang madadatnan. Pareho lang kaming tahimik na kumakain nang may mapansin ako sa magkabilang braso niya. Napatigil ako sa pagmuya para ma-focus ko ang mga mata ko. What are those, Chino? Tinuro ko ang mga nasa braso niya sa pamamagitan ng kutsara na hawak ko. Burn blisters. Tumaas ang mga kilay ko nang mapagtanto ko kung ano ang mga namumula sa balat niya. Mahina itong tumawa saka marahang tumango bago isinubo ang piraso ng hotdog na nakatusok sa fork na hawak niya. I also cooked our lunch so we could just heat it up later. Tumingin ito sa niluto niyang kare-kare na mukhang pinrito pa ang karne. These are nothing. Ngumiti ito. Pilit na lang akong ngumiti ngunit hindi naiwasan ang makaramdam ng awa sa kanya. Masasabi ko na okay naman na kami. Wala na akong problema sa kanya. Wala na rin akong sama ng loob dahil doon sa mga sinabi niya. Pero syempre, hindi niya alam yun. Ang akala niya ay mayroon pa rin akong hinanakit sa kanya hanggang ngayon. Tinitiis ko siyang hindi kausapin minsan. Hindi ko rin siya madalas replyan kapag nagtitext siya sa tuwing break time. Sinasadya ko ring hindi sagutin ang mga tawag niya kung minsan para makita ko kung hanggang saan aabot ang pasensya niya, at okay naman. Hindi naman siya nagagalit. Should we buy an air fryer? Tumingin ako sa kanya. Sure, tango nito. Do you wanna go grocery shopping later? Sasabay na lang ako kila mommy since pupunta naman sila dito. Okay, nang matapos kaming kumain ay siya na ang nagligpit at naglinis sa lahat ng mga dapat linisin. Hindi na ako nag-offer ng tulong since sinabi niya na siya na lang daw ang gagawa. Pumunta ako sa kwarto para kunin ang phone saka na bumalik sa sala. Nagbabad ako sa panunood ng mga video sa isang entertainment app. Hindi ko pinansin si Chino nang maupo ito sa tabi ko, ngunit hindi ganun kalapit. Nagkunwari ako na hindi naramdaman ang presensya niya kahit na gusto ko siyang lingunin.
Minsan ay gusto kong magreklamo sa kanya kung bakit idinidistansya niya ang sarili niya sa akin ngunit hindi ko na lang tinutuloy. Hinahayaan ko na lang siya kahit na minsan ay naaawa na ako. Can I sambit nito pero hindi ko inalis ang atensyon ko sa pinapanood ko. Can I kiss you? Kahit sa chicks lang, lumingon ako sa kanya. Ngumiti naman ito sa kaumiling. Lihim akong pumalatak kahit na gusto ko siyang iripan. Hindi ba niya nakuha na pwede? Na pwede naman. Ano ba ang naging dating sa kanya noong ko? Kahit sa mga labi pa niya ako gustong halikan, pwede naman dahil miss ko na rin yung lagi niyang paghalik sa akin kahit na wala namang dahilan. Naging slow yata tong lalaking ito ngayon at naiinis ako sa kanya. O masyado niyang isiniksik sa utak niya na galit ako sa kanya. Na hindi ko pa siya napatawad sa mga sinabi niya. I know that what he said was below the belt. He really got out of his line and he admitted it. Ang importante naman dun ay inamin niya at pinagsisihan niya. Alam niya ang mali niya at ginawa naman niya ng paraan para maitama iyon. Nakikita ko ang effort niya at nararamdaman ang sincerity niya. At sino ako para hindi siya mapatawad? After all, he is my husband. Oo, nagalit ako sa kanya at muntik ko pang pinagsisihan yung magpapakasal ko sa kanya, pero na-realize ko na ang dami niyang ginawang tama at maganda. Ang tagal rin naming hinitay tong pagkakataon na maging malaya kami, hahayaan lang ba naming masira? Tsaka, mahal ko, mas nang ibabaw yung pagmamahal ko para sa kanya kaysa sa galit. Kung uulitin man niya ang ganun, hindi ko na alam. Siguro yun, kapag inulit pa niya baka doon na magbago ang lahat. Before lunch nang dumating ang mga magulang namin kasama si Dom. Mayroon rin silang dalang mga pagkain para sa amin. Excited pa si Dominic na may dalang swimming trunks dahil ang sabi ni Chino ay magsuswimming kami dito. Neil ay bought ng mga magulang namin ang buong unit at natutuwa naman sila na maganda ito. Leon nga lang ay mayroon ring panghihinayang dahil iisa lang ang kwarto. Are you going grocery shopping today, Mom? Tanong ni Chino habang kumakain kami ng lunch. Pinuri pa nila ang luto ni Chino, at akala nila ay ako ang nagluto noon. Pareho pa silang nagulat nang sabihin ko na ang panganay nilang anak. Yes, maybe, later, ani Mommy. May ipapabili ba kayo? Sasama po ako, May. Bibilhan ko ng air fryer si Chino. Ngumisi ako at sinulyapan ng tingin ang asawa ko na tinaas-baba lang ang mga kilay. Tayong dalawa na lang. Hindi ko na isasama ang dad mo, pahayag ni Mommy sa kasinulyapan si Dad. Maiwan na lang muna kayo ni Dom dito. This going to be a mother-daughter bond. Matamis akong napangiti sa katumanggaw tango. Sumang-ayon naman si Daddy para makapagpahinga rin muna sila ni Dom. Pagkatapos naming kumain ay naligo na ako para makaalis na kami ng nanay ko. Sinek ko na rin ang ibang kulang na gamit dito para mabili ko na rin. Mom, I'll just get some pads. Paalam ko kay Mommy habang namimili ng kung aling brand ng fresh milk ang kukunin. Nang tangguan niya ako ay nagmadali kong tinungo ang aisle kung nasaan ang mga personal hygiene. Kumuha ng 5 packs ng usual kong gamit saka na vinyl ikan si Mommy kung saan ko siya iniwan. Are you on your period, Ayla? Tanong ng nanay ko nang ilagay ko sa loob ng pushcart ang mga kinuha. Katatapos lang po 3 days ago, wika ko. Mabuti nga at hindi kami nagtatabi ni Chino nang dumating. Mabuti rin at natitiis niyang hindi ako hawakan kahit na minsan ay nami-miss ko na siya. Hindi na ako hinayaang magbayad ni Mommy sa mga pinamili ko nang mag-check out kami at isinama na lang sa mga pinamili niya kahit na ipinipilit ko na ako na ang magbabayad. Nang makabalik kami sa unit ay si Dad na lang ang nadatnan namin sa loob habang nanunood sa flat screen. Nasa may baba raw si Chino at Dom na nagsuswimming na. Pagkatapos kong ayusin ang mga pinamili ko para sa amin ay nagpaalam ako na pupuntahan sina Chino sa may pool area. Nagpalit na rin ako ng suot dahil baka masita pa ako ng guard dun dahil bawal ang hindi naka-swimming attire. Nagdala na rin ako ng mga snacks para sa amin. Ate, hiyaw ni Dom nang mamataan ako na palapit sa kanila. Lumingon naman sa gawi ko si Alaric na walang suot pang itaas kaya malaya kong nakikita ang medyo malapad niyang likuran. Walang masyadong tao ang nandito ngayon at nasolo ng dalawang ito ang pool. May suot pang goggles si Dom habang nakasakay sa floater na inaalalayan ni Chino. Tinanggal ko ang tuwalyang nakabalot sa may lower part ng katawan ko at ipinatong sa bench kung nasaan ang mga dala nilang gamit.
Kitang-kita ko ang pagtitig sa akin ni Chino na parang ngayon lang niya ako nakitang nakabikini. Ibinaba ko ang mga paa ko sa tubig habang tinatanaw ang dalawa. Hindi naman masyadong malalim kung nasaan sila kaya hindi ko alam kung bakit nakasakay pa si Dom sa floater. Nang magtungo sila sa kung nasaan ako ay tuluyan ko nang ibinabad ang sarili ko sa tubig. Tumaas pa ang mga balahibo ko sa balat dahil medyo malamig ang tubig. Tinulungan namang bumaba ni Chino si Dom sa floater bago magtungo sa tabi ko. Pinanood ko ang bunso naming lumangoy-langoy habang nararamdaman sa buong mukha ko ang mga titig ni Chino. I miss you, Yuzel ng lalaking nasa tabi ko. Nakikita ko sa sulok ng mata ko na ginagalaw-galaw nito ang hawak niyang floater kaya umaalon rin ang tubig banda dito. On a scale of 1 to 10, how much did you miss me? Lumingon ako sa kanya habang nakangiti. 100, mabilis nitong sagot. Are we good? O hindi pa rin? Okay na. I know that you regret what you said, pahayag ko. Huwag mo na lang sanang uulit dahil baka layasan na kita. Kahit kasal tayo. I won't, I promise. Itinaas pa nito ang right hand niya. I'm sorry, baby. I won't let my emotions take over me next time. Just make sure, Chino, may pagbabanto kong sabi sa kasyamat-amang tinitigan. Tumanggaw sa katikom ang bibig ng umiti. I can't lose you, Ayla, wika niya na sinabayan ng pag-iling. I have been fighting for my position in your life for so long until I got it so I won't waste it. I'm sorry for being so possessive. Ngumiti ako saka nagtungo sa mismong harapan niya. Ipinulupot ko ang mga braso ko sa katawan niya saka inihilig ang pisngi ko sa may balikat niya. Mahigpit rin naman itong yamakap sa akin. I miss you, too. Inabot ko ang mga labi niya saka siya sandaling hinalikan.